I really praise the Lord for this opportunity nga once again maka-visit sa inyong church, especially nga maka-share sa pulong sa Ginoo. Pastor JK, thank you kayo ning opportunity and privilege nga gihatag. Okay kaming mga pastor, dili mi basta-basta magpawali sa among mga pulpito. And it is a great blessing kung saligan mi sa pastor nga magwali sa pulong sa Dios. And pasalamat po sa Ginoo sa life ni Pastor Chris. Pastor Chris has been a great influence in my life. Nagpasalamat ko nga naami mga godly nga heritage, mga pastor, ang among mga bloodline ba na bloodline sa pastor. Ako taga Aurora rako sa Buanga del Sur. Ako mo'y kamanghuran sa mga Vega. Among papa si Daniel Vega. Igagaw mi ni Pastor Chris, first cousin. Mangutan na siguro mo nga, bata palig ka pastor. Tungod kay ang akong amahan, mo'y kinamanghuran. Then ang inahan nilang Pastor Chris, mo'y kamagulangan. So, mo na siya. Alright, so salamat as Ginoo that we are in the house of the Lord. Amen. So I want you to stand up please and open your Bibles in the book of Haggai chapter 2. The book of Haggai chapter 2 verses 16 down to verse number 19. Alright, so salamat ko sa mga members diri nga nagpabilin og faithful, nagpadayon sa pag-alagad sa Ginoo, nagpadayon sa pakigbisog aning atong bugno, fighting a good fight of faith. And we praise God, you are celebrating your mission month. And akong prayer that I will be a blessing to you regarding missions. Alright, Haggai chapter 2, verses 16 down to verse number 19. So if you are there, say amen. Alright, verse 16, mga lalaki magbasa, then 17, all the ladies, then 18, mga lalaki, then verse 19, atong dunganan tanan. Okay, verse 16, together, mga men, ready, read. Since those days were, when one came to an heap of 20 measures, there were but 10. When one came to the prisfat, for to draw out 50 vessels out of the press, there were but 20. Verse 17. Okay, verse 18. Consider now from this day and upward, from the 24th day of the 9th month, even from the day that the foundation of the Lord's temple was laid, consider it. Okay, verse number 19, all together, the Bible says, is the seed yet in the barn? Yea, as yet the vine, and the fig tree, and the pomegranate, and the olive tree hath not brought forth, from this day will I bless you. May the Lord God bless upon the reading of His holy word. Let us pray. Heavenly Father, we come to your presence. We come to the throne of your grace through the mighty name of our Lord Jesus Christ. Lord, nagpasalamat mi nga imo ming giluwas. Salamat, Lord, that you have given us an opportunity to serve you, O God, in the local church. Lord, salamat nga naa kami karon diri, dear Father, sa imong balay tigumanan. Dear Holy Spirit, ang among pag-ampo nga ikaw magpakaon kanamo sa imong mga pulong. Ikaw, dear Father, mag-abli sa among hunahuna ug sa among kasing-kasing nga amo Ginoong masabtan sa yano gayod ang imong pulong. Lord, I pray nga kung kinsa man diri, dear Father, wala pa nakaangkon sa kaluwasan, akong pag-ampo Ginoo that you would open their heart nga ilang maangkunan karon the greatest gift, which is the Lord Jesus Christ sa ilang kinabuhi. And Lord, my prayer is nga imong mga katawhan, kini nga church, dear Father, will be edified, and your name, dear Father, will be glorified in our midst. Forgive us all our sins. Dear Father, nagampo ko nga ikaw magkagahom sa matag usa karon, hunahuna o kasing-kasing,
ngang matag usa, dear Father, makadawat sa imong pulong nga imong giandam alang sa matag usa kanamo. Dear Father, ikaw Lord mag-bless namo, ikaw mag-encourage namo to be more involved in missions, in reaching people for the Lord Jesus Christ and supporting missionaries all around the world. Ikaw mag-bless, dear Father, as I preach. Gisalig ni nako ang tanan. In Jesus' name, amen. Okay, makalingkod ta? Makalingkod ta? So, once again, maayong buntag. And I believe ang Ginoo na ay dako ug nindot nga mensahe sa matag usa kanato regarding missions. Now, we praise God that the Lord Jesus Christ started the mission. Miari si Jesus Christ, He was sent by the Father in order to fulfill the mission that God has given them. Ug sa diha mga igsoon, when Jesus Christ already died, He was buried, and the third day He rose again. After 40 days, nibalik siya sa himaya. But before siya mibalik sa himaya, iyang gitugon ang church nga iyang gitukod, ningon siya, "Go ye therefore and teach all nations, baptizing them in the name of the Father, of the Son, and of the Holy Ghost, teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you, and lo, I am with you always." Mga igsoon, the same great commission nga gibili ni Jesus Christ sa First Church of Jerusalem, the same mission nga gibilin sa Ginoo dire kanato as a church while waiting for His second coming. And we praise God, mga igsoon, that this church loves mission, this church supports mission, o kini nga church, mga igsoon, nagpadayon ra gihapon sa mission nga gitugot sa Ginoo diri sa local church. Now, in the book of Haggai, kung imong studihan ang book of Haggai, ang book of Haggai na ay mga importante kaayo nga mga question dina, na ay mga pangutana. Gani sa chapter 1, makita nato nga naipangutana din ha in verse number 4 sa chapter 1. Although dili tani studihan tanan nga pangutana, dili nato mafokusan ang tanang pangutana, pero makita nato mga igsoon nga naay question diha, naay pangutana that would give us a challenge. Because the book of Haggai, it's about building the temple, the first temple, then nagbuild sila sa second temple. Munang naipangutana sa verse number 4, ningon, "Is it time for you, O ye, to dwell in your sealed houses, and this house lie in waste?" Mga igsoon, paminaw pag-ayo, kung sa Bible gani na ay pangutana, wala na nagpasabot nga pangutana nga nanginahanglan og tubag. Di ba na ay mga pangutana nga dili tubag ang kinahanglan? Na ay pangutana nga ang purpose dili kay nangayo siyag tubag, kundi na ay mga pangutana nga naghatag nato og challenge. Nga supposed to be nga kini unta kinahanglan gyud og buhaton, pero gipaagi sa Ginoo og pangutana in order to remind the people of God about the house of God or the temple that lie in waste. Og daghan pa kayong mga questions din na sa chapter 2, daghang mga questions. But this morning, ang fokusan nato kanang naa sa Haggai chapter 2, verse number 19. Since nga ang atong celebration, this is your mission month, o giwali dire, gitudlo about missions. In verse number 19, there is a question there that is very challenging. Mingon ang Bible, is the seed yet in the barn? Ang binhi naara ba gihapon sa buos? I don't know kung unsay tawag ninyo anang kanang payag-payag or balay-balay nga butanganan og binhi. Buos ba ngalan dire? Buos? Oh, salamat kay nagasinabot ha. Buos. Nangutana mga igsoon ang Ginoo, ang binhi ba naara ba gihapon sa buos? Is the seed yet in the barn? O kana nga question mga igsoon, it will echo to our ears. It will echo all throughout the churches
Kanang pangutana sa Ginoo, is the seed yet in the barn? Nangutana ang Ginoo, ang binhi naa pa ba sa buos? Nganuman, mga igsoon, ang binhi dili na dapat ipundo sa buos ug magdugay. Ang binhi moagi na sa buos, pero di na magdugay sa buos kay ang binhi para gyud na itanom, right? Ang binhi para gyud na sa field. Ang binhi dapat ibutang gyud na siya sa ground, ibutang na siya sa soil. Why? Because the seed has a purpose. Ug ang purpose sa seed, mga igsoon, is not to stay in the barn. Muna nga kana nga pangutana, mga igsoon, is very important. Importante kay na nga pangutana regarding missions. Why? What the Bible says about the seed. Tanaw na to sa Bible, unsa ng seed. Okay, open your Bible in the book of Genesis chapter 3, verse 15. Tanaw sa Genesis chapter 3, verse number 15. Sa Bible, daghan kayo klase-klase nga seed. Ang seed gimension sa Bible many times. Pero tanaw na to ang tulo ka verses sa Bible that speaks about the seed. Alright, Genesis chapter 3, verse 15. Okay, look at your Bible. Unsay giun sa Bible. And I will put enmity between thee and the woman, and between thy seed and her seed. It shall bruise thy head, and thou shalt bruise his heel. Now, this is the first prophetic verse in the Bible. Mao ni pinakauna nga prophetic verse sa Bible, Genesis 3:15. And it speaks about the seed of the woman nga mutunob sa ulo sa bitin. And it speaks about the prophecy of the coming Messiah. Now, who is the Messiah? The Messiah is the Lord Jesus Christ. Nga si Jesus Christ, gipropesiya siya, nga siya mo'y mutunob sa ulo sa bitin, which is the devil. Ang serpent nga gigamit sa devil to tempt Eve, nga nganong nakasala si Adan o si Eva, it's because of the serpent, and it was prophesied that there will be a seed of a woman, her seed. Mga igsoon, nagpasalamat tas Ginoo nga gihatagan ta sa binhi sa usa ka babay. Kita tanan, dili ta binhi sa babay, binhi ta sa laki o sa babay. Kita tanan. Tanan nga nataw aning kalibutan na nataw ta tungod kay binhi ta sa lalaki o sa babay. Usara gyud ang nataw aning kalibutan na nga binhi sa babay. Usara gyud the Lord Jesus Christ. Sa tanan history sa mankind, walay natawo nga mga igsoon except the Lord Jesus Christ nga binhi sa babay. Kay panlitan karon moingon ang babay nga kay nay mabuntis ba? Nya mingon ang ingnon ang babay nganong nabuntis man ka? Mingon ang babay, lalang man ni sa balang espiritu. Dili na ta mutuwa na karon. Kay kung mabuntis gani, naghilabot nga laki. Tama? Mo getong si Joseph sa una, pagkabuntis ni Mary, iya untang dili dayunon iyang biyaan si Mary, kay nabuntis man. Wa pa niya gihilabtan, pero nabuntis. Mo unta tong biyaan unta ni Joseph. Pero salamat sa Ginoo nga ang naa sa tiyan ni Mary, mga igsoon, it is conceived by the Holy Ghost. Ang balang espiritu, it was conceived by the Holy Ghost. Og mga igsoon, walay earthly father si Jesus Christ. Naa siya stepfather, pero wala siya earthly father. Lalang sa balang espiritu, munang si Jesus Christ, gitawag siya the seed of the woman. Isaiah 7:14. Look at your Bible, Isaiah 7:14. What does the Bible says? The Bible says, therefore, the Lord himself shall give you a sign. Behold, a virgin shall conceive and bear a son, and shall call his name Emmanuel. Prophet Isaiah is talking about the prophecy in Genesis 3:15, that there will be a virgin that will conceive and bear a son. And the Lord Jesus Christ, mga igsoon, gitawag siya Emmanuel, ang interpretation na God with us.
Salamat nga there is a seed of the woman. Naay usa ka binhi sa usa ka babay mga igsoon nga gipakataw siya ug ang fulfillment ana is in Matthew chapter 1 verse number 23. Matthew chapter 1 verse number 23, the Bible says, "Behold, a virgin shall be with child, and shall bring forth a son, and they shall call his name Emmanuel, which being interpreted is God with us." Salamat sa Ginoo mga igsoon nga si Mary gigamit siya nga si Jesus Christ muagi sa iyang taguangkan, but listen to me, si Jesus Christ naa na sa wa pa si Mary. Amen? Si Jesus Christ nag-exist na siya in eternity past, naa na siya, pero gigamit si Mary in order nga si Jesus Christ makabaton siya unod. Makabaton siya tawhanon nga unod. Nga naman mga igsoon, dili ma-fulfill ang paghimo sa kaluwasan ni Jesus Christ diris kalibutan kung dili siya magsulob og unod. That's why Jesus Christ, mga igsoon, gitawag siya Emmanuel. Unsa interpretation? God with us. Salamat sa Dios nga ang naa sa tiyan ni Mary, mga igsoon, is Jesus Christ nga Dios siya before siya nahimong tao. Si Jesus Christ, 100% God, equal with the Father and with the Holy Spirit, og si Jesus Christ, 100% man. And He is the seed of the woman. Amen? Og muna, mga igsoon, ang pangutana, is the seed yet in the barn? Importante kayo mga igsoon, pasalamata nga ang church, we are the church of the Lord Jesus Christ. Pasalamata that Jesus Christ is our Savior. Amen? Pasalamata that we are the disciples of Jesus Christ. We are the follower of Jesus Christ. But listen to me mga igsoon, si Jesus dili lang gusto magpabilin re sa sulod sa atong church. Amen? Don't get me wrong. Si Jesus Christ dapat, si Jesus Christ gyud moy kay ulo sa church. He is the head of the church. Dapat si Jesus Christ magpabilin gyud sa church. Kay kung si Jesus gani dili na magpabilin sa church, kuyaw kay ang church nga si Jesus dili na ang head. Oh, look at Revelation chapter 3 verse number 20. Unsay giyon sa Bible may igsoon. Revelation 3:20, "Behold, I stand at the door and knock. If any man hear my voice and open the door, I will come into him and will sup with him and he with me." Mga igsoon, ato ning sabton in the context of the church. Although ginagamit tani siya sa atong sulwining, amen? Ginagamit tani siya sa pagsulti sa gospel, sa kaluwasan, but in the context of the church, mga igsoon, si Jesus Christ nanuktok na siya. Now, mangutana ko ninyo, aha man ang nanuktok, naa sa sulod, naa sa gawas. Okay, naay diferensya atong utok ana kung nanuktok ta nata sa sulod. Tama? Ang nanuktok yun, kanang naa sa gawas. So nganong si Jesus Christ, nanuktok man siya sa pultahan sa church. Nga naman, He is no longer Lord and the founder of the church. Amen? Muna si Jesus Christ, dapat yun siya mo'y Lord na to, siya mo'y head sa church. Salamat nga na ay pastor, amen? Nga hinatag sa Ginoo, gidihugan sa Ginoo, gitawag sa Ginoo, nga magpastor sa atoa, maglead sa atoa. Salamat sa Ginoo, nga naagyo tayo pastor. But we pastors are not the head of the church. Jesus Christ is. Amen? He is the great shepherd. We are just under shepherd. That's why it's very important, mga igsoon, nga ang usa ka church, magpabilin gyud nga si Jesus Christ gyud mo'y ulo. He must be the head. Siya mo'y dapat, mga igsoon, ang preeminence, o Jesus Christ must be preeminent in the church. But listen to me, dili pwede nga si Jesus magpabilin lang diri ang iyang ngalan.
dapat ang ngalan ni Jesus iwalig yun nato sa gawas. Amen? Iwalig yun nato gani sa Bible, dili lang sa gawas kundili iwalig yun nato siya sa tibuok kalibutan. Why? Because all people need Jesus Christ. Siguro na yung mga tao nga moingon sila, wa ko nanginahanglan ni Jesus, wala ko maluwas ko kung bisag wala si Jesus, pinaagis akong pagpaningkamot, but salamat as Ginoo mga igsoon that we can preach Jesus and people will be saved. All right, look at your Bible in the book of John chapter 12, verse number 32. John chapter 12 and verse number 32. Unsay gisulti sa Bible mga igsoon? John chapter 12 verse number 22. Unsay giyon sa Bible? The Bible says in John chapter 12 verse number 32. Unsay giyon sa Bible mga igsoon? The Bible says, "And I, if I be lifted up from the earth, will draw all men unto me." Salamat sa Ginoo nga dili di ay kita mo'y magbira di ay sa mga tao padulong ni Kristo. Gamiton lang ta sa Ginoo as an instrument nga atong iwali si Jesus, atong isangyaw ang ngalan ni Jesus, atong ipadayag ang ngalan ni Jesus sa mga tao, but it is Jesus who will draw all men unto Him. It is very important mga igsoon nga ang ngalan ni Jesus kanunay gyud natong iwali. Kanunay gyud natong i-share because He is the one that can save a person. Now, what will happen if Jesus will not be sown in the hearts of men? O usahay mga igsoon, salamat ta nga nay mga Kristohanon nga faithful kaayo sa church, aw kanang believer gyud ni Jesus, mubarog gyud para ni Jesus, kanang nagbarog yun siya ba sa kamatuoran para yun ni Jesus. But it's sad to say sometimes nga dili niya ma-share si Jesus. Amen? Ang among church, si Jesus yun. Among church, Jesus yun eh. Jesus yun among Savior. Bataman ra sa pagbarog nga si Jesus yung Savior. Wala yun niya gi-share si Jesus sa gawas. Munang pangutana, is the seed still in the barn? Amen? John 14:6, the Bible says, "I am the way, the truth, and the life. No man cometh unto the Father but by me." Now, if Jesus will not be sown in the hearts of men, muna'y mahitabo, walay eternal life nga madawatan sa tao if the seed of the woman, which is Jesus Christ, dili siya matanom sa kasing-kasing sa mga tao. Munang kita, magsuluining ta, mangimbitar ta, ang atog yung isulti, Jesus gyud. Amen? Di ta maingon nga, musimba ka sa among simban, maluwas yung ka. Ang atog yung gipresent si Jesus, amen? Atog yung gisangyaw si Jesus, that Jesus is the only way. Jesus, mga igsoon, is the eternal life. Jesus Christ is Savior. Ug si Jesus Christ, mga igsoon, namatay siya, bayad sa atong sala. He satisfies the justice of God. Muna ang God the Father nag-grant siya og eternal life. Why? Because si Jesus Christ nagbayad na sa atong sala. Without Jesus, there is no forgiveness of sins. Without Jesus, there's no chance and hope in heaven. Without Jesus Christ, mga igsoon, ambot lang, wa gyud paglaom ang tao sa kinabuhing dayon kung wala si Jesus. Religion cannot give eternal life. Our good works cannot give us eternal life. Even our church membership cannot give us eternal life. Even our service to the Lord, our faithfulness to the Lord, dili makahatag ni siya mga higala o kinabuhing dayon. There's only one person that can give us eternal life, and that is the Lord Jesus Christ. Muna kung bisita karon ayaw itugot nga si Kristo dili nimo dawaton sa imong kinabuhi o sa imong kasing-kasing. Dapat ang binhi sa usa ka babae nga mo si Jesus Christ, dapat itanom nimo siya sa imong kinabuhi pinaagi sa pagtuo.
aron makaangkon ka og kaluwasan. Ayaw itugot nga mubiya ka ani nga simbahan, mulakaw ka nga dili nimo dawaton si Jesus. Later sa atong mensahe unya, there will be an invitation for you to come to Jesus Christ, to receive Jesus Christ as your Lord and personal Savior. Don't miss it. Amen? Wala gyud in tao simbahan nga makaluwas. Kining Baptist Church, salamat tas Ginoo nga ang Baptist Church mo'y tinuod nga church nga gitukod ni Kristo. But bisan pa mao ni church nga gitukod ni Kristo, ang Baptist Church dili makaluwas. Pero mao'y nagsangyaw og nagwali sa kaluwasan nga pinaagi ra gyud ni Kristo diha sa grasya pinaagis pagtuo. Amen. Now, ikaduha nga seed nga atong makita sa Bible. 2 Corinthians chapter 9 verse number 10. 2 Corinthians chapter 9 verse number 10. Okay, suguron lang nato palihog ko, suguron nato sa verse number 8 palihog. Okay, verse number 8. Unsa toy una nga seed? The seed of the woman which is the Lord Jesus Christ. Then ikaduha nga seed nga makita nato sa Bible, yun ang Bible, and God is able to make all grace abound toward you, that ye always having all sufficiency in all things may abound to every good work. Verse number 9, as it is written, He hath dispersed abroad, He hath given to the poor, His righteousness remaineth forever. Verse number 10, now he that ministereth seed to the sower, both minister bread for your food and multiply your seed sown and increase the fruits of your righteousness. Mga igsoon, 2 Corinthians chapter 9, it speaks about sowing. Di ba, kabalota? Siya nga nagtanom nga ginagmay, mag-ani og ginagmay. Isa'y magtanom og dinagko, mag-ani po siya dinagko. Unsay gidikta siyang kasing-kasing muhatag siya. Not grudgingly or of necessity, for God loveth a cheerful giver. Daghan man tag klase nga giving gitudlo sa church, amen? Kita nga Baptist, kay basta giving, nga nasa Bible, basta nasa Bible, ato man ang gituman, ato man ang gracias Ginoo gitudlo, amen? But since nga mission month ni nato, mission months, atong i-focus kini nga seed, this is your faith promise giving or mission offering. Now look at your Bible, unsay gisulti sa Bible. Kini nga seed, mga igsoon, sa verse number 10, iyon ang Bible, he that ministereth seed to the sower. So unsa man ni nga klase nga seed? Kini mga seed, mga igsoon, mao ni binhi nga ihatag nato sa sower. So kinsa may sower, kinsa may tigtanom, mga igsoon, ang sower, mauna ang mga missionaries. Mauna ang mga pastor nga nagwali sa maayong balita, nagwali sa pulong sa Dios. Those are the sowers. Unya, unsa man na ang atong seed. Now, ang seed, mga igsoon, is our mission giving. Mauni ang seed, mauni atong mission offering. That's why naatay Missions Month. Kini nga church for so many years, nagtudlo ni faithfully about missions. Sukad pa ni Pastor Chris, karon hanton na ni Pastor JK. Salamat sa Ginoo nga gitudlo gyud, giwali gyud diri about missions giving. Amen. Now, unsa man ni ang missions giving? Ang missions giving, mga igsoon, humanta nga nag-tithe, usa pa ta mokuha og missions giving. Sa ato pa, ang atong missions giving will atong kuhaon gikan sa 90% on the top of the 10% nga atong giuli sa Ginoo nga tithe, right? Tithe is the 10th. So, mga higala, mga igsoon, dili ka magkuha og mission giving sa imong tithe. Tithe is tithe. So, after sa 10%, magkuha ka, sumala sa imong gugma, o gikan sa 90, sumala sa imong gugma, ihatag nimo para sa misyon. O kana, mga igsoon, that is a seed, binhi na siya.
Di ba dire daghan man kahumayan? Di ba no? So kanang humayan unsa may buhaton na inaghuman og harvest, magbilin og binhi. Ibaligya ba tanan? Magbilin ginagbinhi kay nganuman magtanom na puna sunod. Nganuman we all know nga ang farmers, ang mga sowers kabalo sila nga ang binhi mga igsoon ibili nila kay ila na punang itanom. Kay kabalo sila there is no harvest without seeds that are being sown. Wa gyud harvest kung walay itanom. Mo na cycle gyud na itanom na po nila mag-harvest then magbilin sila. Mga igsoon, our faith promise is a seed. Hello? Muna mga igsoon, dili ka gansi kung mag-tithe ka, pag human imong tithe, maghatag pagyug kag misyon, dili na gansi. Nganuman, inagtanom mga igsoon sa kanang humay, ang usa ka binhi, mas daghan pa na siya, inagbunga na, mudaghan pa siya. That's why gamay ra ang gitanom, pero daghan kayong na-harvest. Right? And our mission offering is a seed. Hello? Oh, I will encourage you, mga young people, after you tithe, unsay imong allowance, kuhae og mission offering. O ihatag. Right? Nakahatag na bata pag tithe na to? Tithing is returning, right? Atong giuli na sa Ginoo. Pag human na tog return, magkuha ta, o sa 90%, magkuha ta para sa atong mission offering. Now, what will happen, paminaw, what will happen if the seed will stay in the barn? Kung ang atong mission offering magpabili na, ang barn, mga igsoon, ang application na, the barn is your income or your bank account or your wallet. Maunay barn. Para sa church, mga igsoon, application na, ang barn is the church. Listen to me, paminaw pag-ayo mga igsoon, the seed, kining atong mission offering, is not designed to stay in our account. The seed must be sown in the field. The seed must be sown dito sa ground. Dapat mga igsoon, ang seed is not designed to stay in us, but ang seed gidesign na nga mugawas na siya para itanom. What will happen if the seed will stay in the ground? Unsa may tabo? Number one, the seed will shrink. Meaning to say, dili mo grow, dili mo tubo, dili ma-enhance. Kung ang seed gani ipabili na sa buos, unsay may tabo ana, mawa ang iyang purpose. Tama, right? It will shrink. Hello? Oh. Sa grasya sa Ginoo, ako personally naghatag ko sa mission every week. Oh. Naghatag ko after ko mag-tithe, maghatag ko sa mission every week yun. Unya nagsugod ko just a short testimony, nagsugod ko og ang pag human akong tithe, maghatag ko og 500 para sa mission. O pastor na ko ana, maghatag og 500 sa mission. Mga igsoon, wala gyud ko nagansi up until now. Nganuman kay every year nag-grow ang akong mission giving. Every year. So, pastor, nganong nag-grow man? Kay gihatag man, gisupport man. Pero kung wa pa na example, ikaw naghatag ka og 1,000 every month sa mission. Kung wa pa ka gahatag ana, dili na mo grow, pero kay naghatag ka mo nang mo grow. If it will stay in your wallet, it will shrink. But if it will be given at imo nang ihatag sa church para sa mission program sa church, unya mahatag na sa mga missionaries, nganuman daghan man tag suportaan. Acts chapter 1 verse 8. Unsa may atong suportaan? Jerusalem, Judea, Samaria, and unto the uttermost part of the earth. Ang atong suportaan nga mission mga igsoon na may Hudiyo, Jerusalem. Atong suportaan na may local, na may mga local missionaries.
Naapoy mga missionaries that are going sa lain nga mga nasod, nga kinahanglan sila sa atong seed, ngang seed nato i-minister nato sa mga sower. Ug kabalo mo mga igsoon, this is just a very simple testimony. Ang 500 nato nako nga monthly. Nagsugod ko, I think 2018. Karon 2025, karon ang monthly nako nga hatag nako sa mission is 10,000. Nagansib ako kay nagtayt ko gahatag ko kong mission, wala, ni-grow pa noon. So nga nung nahimo naman siyang 10,000, meaning to say, God blesses the seed which I have sown. Amen? O ang among church, di pa na dugay ang among church. Ang church na mo is just 6 years old as a church. 14 years old pa mi, gikan sa mission hantod nahimo ming church. But mga igsoon, I can testify nga ang church na mo bisag sa panahon nga kami kinahanglan og tabang, we try to sow our seed ni tabang misubang missionary, and God never disappointed us. We started, akahinumdum pa ko, una namong support is just 600 pesos every month. Nag-support me. Then pagka sunod na pud tuig nag-grow. Duha ka local missions, upat ka foreign missions, 100 per month. Nga naman, dili mag-matter ang amount. Amen? Mga igsuon, unsay naa nato, maura na'y pangayoon sa Ginoo. Di mangayo ang Ginoo nga wala nato. Unsay ray nas atong kamot. And we started, nagsugod mi ana, og by the grace of God, karon 2025. Sa una, 7,200 na among gihatag sa usa ka tuig sa mission. Kabalo mo karon, gamay pa man mi, gamay ra man ni, pero para sa amo a blessing na ni. Last 2024 nga year, we have given 400 plus thousand to missions. Nga naman na mga igsoon, it just testify nga kung imo nang itanom, mutubo, mudaghan. O ang mga members nga nag-involve yun og hatag faithfully sa missions, na ay gihimo ang Ginoo sa ilang kinabuhi. And we praise God mga igsoon, nga kini nga binhi kung ato ning itanom, mamunga gini. But if it stay in the barn, unsay may tabo, it will shrink. Alright? Number 2, not only it will shrink, number 2, it will stink. Dili lang siya mugamay, kundili mubaho pag yun. Di ba? Kung naay binhi nga ipundora sa buos, unsay may tabo? O mubaho, no? Amen? Depende po sa binhi. Mubaho. Tama? Kung mustay siya ra sa barn, mubaho. O look at Philippians chapter 4, verse number 18. That's why the Bible tells us nga ang kining atong mission offering, mga igsoon, but I have all and abound, I am full, having received of Epaphroditus the things which were sent from you. Kinsa may gapadala, mga igsoon, ang gapadala ang church sa Pilipay. Kinsay gadala sa ilang support para ni Paul, si Epaphroditus. Si Epaphroditus, gikan sa Pilipay, gadala siya sa mission support, o ang mission support, iyang gidala para ni Paul, kay si Paul nag-mission man. Unya, unsa na ito para sa Ginoo ang gidala ni Epaphroditus, nga gihatag para ni Paul, an odor of sweet smell, a sacrifice acceptable, will pleasing to God. Wow, amen? Amen? Mga igsoon, kana daing atong mission support, humot kay na atubangas Ginoo. A sweet smell. Sweet smell na siya. Mga igsoon, paminaw yun pag-ayo. If the seed will stay in the barn, it will stink. But if the seed will not stay in the barn, ipadala na nato, itanom na nato, then it will not stink. Unsay may tabo, muhumot pag-ayo. That is a sacrifice, what? Will pleasing to God. Amen?
Kabalo ba mo nga ang Ginoo manimhot man ni og Kristohanon? Ang Ginoo manimhot po ni og church. Ang Ginoo musimhot po ni siya og pastor. O simhuton ko si Ginoo, yung manang Ginoo, simhuton ko ni be. Ingon ang Ginoo, oy. Kini nga pastor ni ga-support og mission baho ning pastora. O ang membro pod simuton sa Ginoo. Simuton ta ni be. Mayon ang Ginoo, baho man. Kaya wala ga-support og mission. Amen? Muna gisulti sa Bible. Ang Ginoo mga igsoon sa dang musimhot siya nato, mangita siya og odor of sweet smell. Paminaw pag-ayo bisag wa pa kay perfume nga mahalon, dili pa Dracar, Calvin Klein, unsa pa nang mga mahalon kay nga perfume nga atong gipahumot sa atong lawas, bisag wa pa kay inanang pahumot, pero kay naa kay gugma sa misyon, naghatag ka para sa misyon, humot ka at tubangan sa Ginoo. Ang church nga nag-support og missions para sa kalag sa mga tao, para daghang mga luwas, para ma-provided ang need sa mga misyonary nga nagbuhat sa bulaton sa misyon mga igsoon at tubangan sa Dios, that is an odor of sweet smell. Sacrifice acceptable, will pleasing to God. Kabalo mo ang trabaho nga gigamit sa Ginoo para sa misyon, humot kay para sa Ginoo. Amen? Ang negosyo nga pinaagian ng negosyuha, nag-support sa misyon, inagsimhot sa Ginoo, perting humuta. Malipay ang Ginoo. Kinsa may nakasulay ninyo, ako, kuan man ko, nang dili kay ko maayo akong respiratory ba, kaya akong papa hubakon, nya nakapanunod, di jud ko hubakon, pero ang akong respiratory system dili kayo maayo mudawat og kanang mga baho ba. Labi na kanang makaduol ko og kanang, excuse me sa term, kanang na-power bitaw ang kilikili. Mura kong masuffocate ana, mura di ko kaginhawa. Na di ko ganahan mo duol. O mo na pinakakontra nako. I just use that illustration to convey a message nga ang Ginoo di ganahan magpaduol sa Kristohanon nga walay hatag-hatag og misyon. Bisag maingon pa ka nga, Lord, ubanan man ko nimo, lagi nag-uban ang Ginoo, pero nag-antos ang Ginoo, inuban. Tama? Di ba gisaaran man tang ang presensya sa Ginoo, dili mo hawa na to? Amen? Is the seed yet in the barn? Unsay mahitabo, it will shrink, then it will stink. Okay? Number 3, not only that, but God will spank the sower. Oh, wala sa outline, but ang Ginoo mga igsoon, ispank ta niya ba, bunalan ta niya? Are you listening? Munang blessing kayo na nga kanang mag-support bitaw kag mission, maghatag kag mission. I believe this church, daghang mga membro diri, maka-amen gyud ka, naka-experience ka sa blessing sa mission giving. Maka-amen gyud ka nga kaingon gyud ka tinuod gyud na kay naagi pabor ang Ginoo sa maghatag og mission. Oh, just a testimony na ami member nga ang ilang sawa pa sila na membro, wa pa sila na save, ang ilang business kabankrupt po na. Gamay na lang yung kay kulang, mabankrupt. Ug salamat sa Ginoo na save, natudluan sila kabahin og tithing, then natudluan sila kabahin og giving sa mission, then they started to support og consistent sila. Naa sila'y utang nga 24 million that year. 24 million ang ilang utang. But salamat sa Ginoo, nag-support sila sa mission, wala ray usa ka tuig na impas ilang 24 million. Then gi-bless sa Ginoo ilang business. Nganuman, naay pabor. Supporting missions is not a burden. Gani, supporting mission, dapat mga igsoon, you don't consider is
as a budget. Don't consider it as budget. Consider it as an investment. Di ba ka nang magtanom, di ba investment pa na? Kung nagtanom ka, makakita ba ka sa imong gitanom? Na as ilalom siyuta, di ka kakita. But it doesn't mean nga wala na din ha. It doesn't mean nga wala na naglihok diya, nga nagtubo na siya until such time nigawas sa yuta. Paggawas sa yuta, nitubo siya, nidako siya, namulak siya until such time namunga, then harvest came. Amen? Praise God for that. Ikatulo nga seed. Ikatulo nga seed. Unsa to'y first seed? The seed of the woman, which is the Lord Jesus Christ. Then number 2, nga seed is our mission offering or our faith promise giving. Luke 18, verse number 11. Okay, Luke 18, verse number 11. Luke 18, verse number 11. Unsay giyon sa Bible? The Bible says, the seed is the Word of God. The seed is the Word of God. Dili lang kay si Jesus Christ as a seed of a woman, di lang seed nga maoy mission offering nga atong isupport sa mga missionaries, which is very important. Nga naman, dili lang ang atong mission sa atong lugar, but we are commanded and commissioned by God that the gospel will reach the whole world. O salamat nga, we have been supporting missionary Felisilda for so many years. Salamat sa Ginoo nga naanay mga bunga nga mga missionaries karon nga gikan sa Africa, niari sa Pilipinas, na train karon na malik na pud sa Africa. Na ako'y kabatch nako si Muepo, David Muepo, grabe kayo. Muadto sila sa mga villages, magwali sila dito sa villages, daghan kay mga Afrikano nga mga saved. Unya, daghan na kay siyag mga preachers, nangahimo na nga mga pastor that are reaching the villages, mga igsoon dito sa Congo. And we praise God nga bisag naaratas Pilipinas, naatay parte sa mga kalag nga nangaluwas dito through our support. Oh, bisag ginagmay ra nga support, but malipay ta, makakita ka sa ilang gihimo sa Ginoo dito sa Congo. Wow! Ang mga tao nga mga pobre kaayo, mga Afrikano, nakadawat ni Jesus Christ. Why? Because we are sowing to the sowers, which ministers the Word of God. Alright, number 3, mga igsoon, the seed is the Word of God. The seed is the Word of God. Now, what will happen if the Word of God will not be sown? 2 Corinthians chapter 4, verse number 3. 2 Corinthians chapter 4, verse number 3. Unsay gisulti sa Bible, mga igsoon. Tanawa, unsay giyon sa Bible. But if our gospel be hid, kung ang maayong balita taguan, kung ang gospel nga mao ang seed, the Word of God, kung taguan ni siya, dili ni itanom, dili ni isangyaw, dili ni itanom sa field, mga igsoon, if the gospel be hid, it is hid to them that are lost. Gitago siya, mga igsoon, para unta sa mga tao nga wa pay kaluwasan. If the seed will not be sown, if the seed will stay in the barn, then mga igsoon, mao nay mahitabo. The lost will not be warned. The lost will not be warned. Mga igsoon, kita magsuluining ta ang buluhaton sa church, gikan pagsugod hantud sa pagbalik sa Ginoo, suluining mangyud. Magsangyaw mangyud sa pulong sa Ginoo. Mag-share mangyud sa gospel. Itanom mangyud ang pulong sa Ginoo sa mga kasing-kasing sa mga tao. Whether, salamat sa Ginoo, nag-feeding, nagigamit ang feeding to share the gospel, naghatag og tracts, nag-street preaching, nag-Bible study, unsa man na siya nga pamaagi, basta mga igsoon, ang pulong sa Ginoo masangyaw. Why? Because the lost
needs to be warned. Oh, grabe na kay karon ang kalibutan. Grabe na kayo kining mga bang mga bayot, mga tumboy, mga bold na kayo sila. Di sila maulaw to identify themselves. Gani ang mga young people karon gitudluan nga pwede ka magpili unsay imong gender. Oh, kung lalaki ka, bation kag babae, pwede ka mingon nga babae ko. Unyang babae pod, kung bation kag lalaki ka, mingon po ning babae, lalaki ko. And it was taught in our public schools, sa elementary, mga igsoon nga pwede ang bata magpili unsay gender. O kabalo mo mga igsoon sa mga nasod nga midawat ana nga klase nga pagtulunan, gitudlo sa mga public schools, karon dili na kanang lalaki kanang gibati nga babae, di na babae nga gibati nga malaki. Moingon na sila nga gibati ko nga baboy ko, so identify myself as baboy. Amen. Inana naka-worse. The only solution is the Word of God. Munang blessing kayo nga naamoy feeding, na isulwining. Mga igsoon, let's keep the Word of God nga ato ning masangyaw. O sa among church, maguol magining mga pastor kung gamay ray mo kuyog sulwining. O Sabado sa buntag, gamay ra gyud mo kuyog sulwining. Munang mangita mig paagi para daghan makakuyog. O sa church na mo, gitistingan sa mo ara pud to, gitistingan ako nga pagka Sunday kay wa man ni trabaho ang mga membro, usay na may mga membro nga magtrabaho sa Sabado. O naay trabaho sa Sabado di ta kapugong. Munang ning ko Lord unsa may buhaton na ni Lord nga ang mga although ang mga membro na nag-personal sulwining na sila lain mga day dili Sabado, pero nindot mo gina nga church yun magsulwining ba? Magsangyaw sa pulong sa Ginoo. Ning ko nga, sige, once a month, magsugod tag sayo pagkahapon sa Domingo, nya human og simba, magsulwining tanan. Tanan nga mo simba anang hapon, kuyog sulwining. Amen? Nga naman, is the seed yet in the barn? Base na akay mahal sa kinabuhi nga gusto kang maluwas. But the seed is still in the barn. Wala nimo siya gishiran, mayon ka pastor, gahi manggugulo. Kinsa manggoy humok og ulo? Pastor, insultuhon man ko. Yes, part na insultuhon ta kung mag-share ta sa gospel. Pastor, dili niya mo dawat. Yes, naagyoy dili mo dawat. But praise God, naagyoy na mo dawat. Salamat sa Ginoo mga igsoon nga naay mga magbubuhat sa Dios nga by the grace of God ang pulong sa Ginoo kanunay pagyong giwali. Amen. Paminaw mo pag-ayo, dili lang sa pagsulwining. Salamat nga diri sa church, faithfully every Sunday, every service, giwali diri ang pulong sa Dios para sa mga Kristohanon. Kabalo mo kung di nagyuta walihan sa tinuod nga pulong nga kanang Bible gyud, unsay gisulti sa Bible, mao gyud na. Unsay may tabo sa mga membro, the members will stink. Why? Because sin will make us stinky. Ang sala, mga higala, mga igsoon, never nga makapahumot na sa atong kinabuhi. That's why the Word of God kinahanglan gyud iwali. Amen? Sometimes sakit, sometimes dili taganahan, sometimes mga igsoon, ang pulong sa Ginoo init, but we need it. Kinahanglan gyud kayo. Makasabot gyud ko sa mga pastor, kaya ko pastor mapugo na times nga ang gihatag nga mensahe sa Ginoo, paghatag sa Ginoo, magtan-aw ko kanay naghuman naghimo sa mensahe. Makaingon ko nga Lord, daghan namang maiguan ni Lord. Naa may matumban ang kalyo ni Lord. Pero kamo may gihatag sa Ginoo mga igsoon, ang seed nga gihatag sa Ginoo sa pastor, every Sunday kinahanglan gyud ang isabwag. Why? What will happen? Kung dili na ta walihan gyud sa pure word of God, unsay may tabo nato, we will shrink, dili ta motubo.
The same gyapon, we will stink. Kay kung kanang sala mo puyo na nas atong kinabuhi, wa gyud Kristohanon nga nagpuyo sa sala nga nihumot. Mubaho gyud na. Munang pasalamat mo nga namoy pastor nga magwali gyud. Oh, amen. Nay pastor nga bold gyud nga magwali sa pulong sa Ginoo, dili not to attack the people of God but to protect the people of God. Kay wa may makaprotektar gyud nato pulong man sa Ginoo. Unya ang tao nga gihatag sa Ginoo mga igsoon must be faithful by the grace of God nga magwali gyud sa pulong sa Dios. Amen. Ug I hope and pray mga igsoon kay mission month man eh. I hope and pray that we will consider this truth from the Bible. Amen. Muna as I close atong ibalik unsa toy una nga seed, the seed of a woman which is the Lord Jesus Christ. Maminaw pag-ayo kung naa na kay Jesus, giso na si Jesus sa imong heart, si Jesus makita na sa imong kinabuhi. Oh. Dili kay nidawat na ni Jesus, luwas na niya ang kinabuhi, murag wala man naliwat ni Jesus. Tama? Oh. Then the number 2 nga seed is what? Our mission offering. Amen? You want God's blessing in your life, paminaw pag-ayo. This is the only offering in the Bible that has a promise of multiplication. Isa may gusto ng multiplication. Kisa gusto bag multiplication nga blessing. Kita tanan, amen? Balik ko na gud to palihog Brad, 2 Corinthians 9 verse number 10. O hapit na ta mo close. Now he that ministereth seed to the sower, both minister bread for your food, ug what? And multiply your seed sown. Unsay gimultiply? Ang seed that is sown. Pero ang seed nga nagpabilin na sa barn, it will not be multiplied. It will shrink, it will stink, it will never be multiplied. Pero ang seed nga gitanom, the Bible says, multiply your seed sown. Kabaluta nga di na mo'y atong gipangita. Dili na mo'y atong gitinguha. Amen? Pero tinuod yun na siya nga mahitabo. Amen? Hello? Oh, by the grace of God, mga igsoon, grabe ang himuon sa Ginoo nga i-multiply niya. Pero mingon ra ka, pastor, naamong ko'y gugma sa misyon. Gusto ko muhatag sa misyon. Nagtinguha gyud ko nga muhatag sa misyon. Ya taman ra ka sa istorya. It will never be multiplied. Taman ra ka sa mo-commit ka, taman ra ka mo-commit, Lord, karon Lord nga bulan, muhatag ko inani nga amount kada bulan, pero taman ra og commitment, wala nimo natanom diri sa simbahan. It will never be multiplied. Ug lastly, unsa toy ikatulo nga seed? The seed is the word of God. Padayon lang ta magsabwag sa pulong sa Ginoo. Padayon lang ta nga ang pulong sa Ginoo itanom nato sa atong kasing-kasing. Amen. Ug para sa atong mga bisita, ang imong gikinahanglan alang sa imong kaluwasan is the Lord Jesus Christ. Salamat nga giimbitar ka diri karon. You have the opportunity to call upon the name of the Lord. Akong pangutana as I close, is the seed yet in the barn? Naa pa ba sa barn ang imong seed? Hello? I would ask everyone to stand up please. Manindog ta palihog. Close your eyes. Bow down your head. Let us pray. Buhi na mog dalaygon nga Dios. Salamat o Lord nga nakig-uban ka sa among serbisyo karon. Heavenly Father, I pray that the visitors this morning mo desisyon sila o God nga dawaton kanila as the Lord and personal Savior. I pray, dear Father, that the Holy Spirit will work in their hearts. As you continue to bow down your head, close your eyes.
If you are a visitor this morning, wala pa ka nakasiguro sa imong kaluwasan, wala pa ka kasiguro og langit, aha padulong imong kalag, you only need one person, and that person is the Lord Jesus Christ. Moingon ba ka karon, Lord, imong gihatag si Jesus Christ there is kalibutan to be my Savior, to pay for my sins, ug karon Lord, dawaton nako si Jesus Christ there is akong kasing-kasing. Naa ba ka nato this morning? If you're a visitor, mayon ka, Pastor, salamat sa mensahe, nakasabot ko nga makasasala ko, di ko kaluwas akong kaugalingon, ug karon dawaton nako si Kristo sa akong kasing-kasing. Naa ba? Pataas lang sa imong tuong kamot if you are here. If that is your heart this morning, if you are a visitor, mayon ka, Pastor, akong dawaton si Kristo nga akong manluluwas sa akong kinabuhi. Na ba? Just raise your right hand. Amen. Salamat sa Ginoo na iusa. Naa pa ba sa bisita? Mayon ka, amen. Salamat sa Ginoo na ikaduha. Kinsa pa may ikatulo sa atong mga bisita nga niadri karon, mudawat ni Jesus Christ, itanom si Jesus Christ sa sulod sa kasing-kasing. Naa pa ba? Amen. Pwede na ipaubos ang kamot. Napabaylain nga bisita. Gusto makadawat, makaangkon ni Jesus Christ. Ako tong gihangyo ang mga bisita palihog, kung wala nimo ikaulaw ang pagdawat ni Kristo, I would like you to come in the front. Pwede ba makaduol dire? Pwede ba? Kuyogi lang, Brad, para dili siya maulaw. Palihog ko. O ayaw ikaulaw. Ang pagdawat sa Ginoo, di kinahanglan ikaulaw. Kay si Jesus Christ, wa siya naulaw, sadang nagpalansan siya sa cross. O, salamat kaayo. Salamat sa Ginoo. Amen. So I will lead you sa pag-ampo. Unya, himuan ni nga pag-ampo nga kinasing-kasing because God is listening. Kay ningon ang Ginoo, whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved. Sige, inaani nga pag-ampo. Lord Jesus, suuna ko, Lord Jesus, salamat nga nahigugma ka kanako, nga nagpakamatay ka bayad sa akong mga sala. Gilubong ug nabanhaw pagkatulok adlaw. Karon Lord, dawaton ko ikaw sulod sa akong kinabuhi, sa akong kasing-kasing. Ug luwas sa ako. Pasaylo ako sa tanan akong sala nga nahimo. Akong gisalig ang akong kaluwasan diha kanimo. In Jesus' name, amen. Amen. Praise the Lord. Kung tinud-anay ito ninyong gitawag si Jesus Christ sa inyong kinabuhi, si Jesus, ni saad siya, nga kung ablihan ninyo ang kasing-kasing, musulod siya sa inyong kinabuhi. Amen. Praise God. So padayon tagduko sa atong ulo. Thank you kayo. Piyong siyong mata. This invitation is for the members right now. Nakadungog ka sa challenge, sa pulong sa Ginoo, and you will say right now, Lord, imantala tika Lord sa akong kinabuhi. Dili na ko itugot nga Christian lang ko, diri lang sa simbahan. But I will live as a Christian even outside. Kung naamang kay commitments para sa mission offering, mingon ka sa Ginoo, Lord, ako yung itanom Ginoo ang binhi that is intended, Lord, for missions. I will not let the cedar, Father, stay in the barn. Dili lang magpabilin sa barn, Lord, kundi ako ning itanom. And this morning, makaingon ka nga ang pulong sa Dios, ako yung itanom dito sa gawas, magsangyaw ko. And if ever ang pulong sa Ginoo diri sa church, iwali itanom, abli ang akong kasing-kasing, that I will not shrink, and I will not stink, and God will not spunk me. If the Lord has spoken unto you, have decision this morning, let us continue to worship the Lord as we respond to the invitation. If that is your heart this morning, I will invite you to come to the altar. Yes, that's it. You come. Is the seed yet in the barn? Come on, you come. Ayaw itugot nga ang binhi magpabilin lang sa buos, magpabilin sa barn. Yes, that's it. You come.
The altar is wide open. Yes, that's it. That is the way. How about you? How about you? You come? Ayaw gitugot nga ang binhi magpabilin ra sa barn. Yes, that's it. You come. Praise the Lord. Napa ba? Napa ba? This is the most important part nga parte sa atong pagpasimba. Nga sa diyang gisultian ta sa pulong sa Ginoo, then we respond to the preaching of the Word of God. Yes, Pastor J.K. Klaro kayong mensahe. Is the seed still in the barn? Pasayloan mi, Lord, sa kakulangunan mo. Kakulangunan mo sa kahawang sa kalag. Kakulangunan mo sa paghatag sa misyon. Pasayloan mi, Lord, usahay kutob rami sa tinguha. Kutob rami maminaw. Pero wala ginabuhat na mo, Lord. Salamat sa paggamit sa imong boss ng mensahidor, Pastor Wendell. Salamat kayo, klaro, tataw ang mensahe. Salamat ang mga members nga nagduko silang ulong, nagpiyo silang mga mata, nagano silang vows, silang mga commitments, Lord. I pray, bless mo sila padayon. Kung unsa may mga commitments nga gi-renew nila, ayaw sila pasag. Salamat kayo. Salamat ani nga church, dalaygon kay ka. Pusa tabangi sila. Nga magwindaogon lang every week. Sila mga gina-fight nga battles, silang trabaho. Unsa pa may mga problema ilang ginatubang, ayaw sila pasagdi. Salamat kay Lord. Salamat kayo nga nadunggan na mo klaro tataw ang imong pulong. Busa Lord, ang amo lang ang pag-apply niini. Salamat kayo. Dalaygon kay ka sa pangalan ni Ginoong Hesus. Amen ug amen. Okay, manindog na, mangantat ta sa tuwang closing song. Let us sing verse 1. Everybody sing. God never moves without purpose or plan. When trying a servant and holding a man, give thanks to the Lord, though your testing seems long in darkness. Oh, rejoice in the Lord, He makes no mistake. He knoweth the end of each path that I take. For when I am tried and purified, I shall come forth as gold. I could not see through the shadows ahead, so I looked at the cross of my Savior instead. I bowed to the will of the Master that day, and peace came and tears fled away. Oh, rejoice in the Lord, He makes no mistake. He knoweth the end of each path that I take. For when I am tried
see. Testing comes from above. God strengthens his children and urges in love. My Father knows best, and I trust in his care. Through purging, more fruit I will bear. Oh, rejoice in the Lord, he makes no mistake. He knoweth the end of each path that I take. For when I am tried and purified, I shall come forth as gold. Gihimo na akong kapartner sa akong kinabuhi ang Ginoo. Kapartner na ako siya sa akong pamilya, sa akong pag-eskwela, sa akong pagkikilambigit sa gugma, sa akong trabaho, sa akong negosyo, sa akong balatian, sa tibuok na akong kusog ug hangtod sa akong katigwangon. Ako nasayod nga taliwala sa mga busulay nga moabot, ang Ginoo adunay giandam nga maayo, maligayaon ug malig-on nga alang kanako. Mahimo na ako mapalampuson sa akong pag-eskwela nga dili mubiya sa bulaton sa Ginoo. Mahimo na ako makabuton ang trabaho nga dili sa likway ang akong pagkakristohanon. Mahimo na ako mapalipayon nga dili masubo ang Ginoo. Mahimo na ako makaabot ang akong pangandoy nga dili mapalayo sa kabubuton sa Ginoo. Mahimo na ako mapalampuson sa pag-eskwela o trabaho nga dili mawad-an og panahon sa Ginoo. Idubanan sa grasya sa Ginoo akong antuson nga dili mapasagdan ang akong relasyon sa Ginoo. Joshua 1:8, this book of the law shall not depart out of thy mouth, but thou shalt meditate therein day and night, that thou mayest observe to do according to all that is written therein. For then thou shalt make the way prosperous, and then thou shalt have good success. I'm your Kuya Pastor saying thank you for coming. Be back at 2:30. Si Pastor Wendell Gyapon Magwali. Don't forget, kumusta si Ma'am o si Pastor Wendell. Salamat kayo. To God be the glory.